Surrender na. Tigil na sa kampanya. Ba't pa kayo mangangampanya? Hindi na kayo makapag-ikot. Si Bato, hindi na pwedeng lumantad sa publiko ng matagal. Anyway, yung mga senador po ninyo na tumatakbo, ang objective po, hindi man para maglingkod sa Pilipinas, kundi para iligtas si Sara. Di ba? Senador ni Digong, senador ni Sara. Si Sara nga, hindi na magtrabaho. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Joke time muna po tayo. Padala ni Eric Hipolito ng San Ildefonso, Bulacan. May 3 magbabarkada daw mula Canada, Japan, Amerika. Ngayon naisipan nilang magbakasyon dito sa Pilipinas. Naisipan nilang magbiyahe papuntang Baguio City. Siyempre, napadaan sila sa Inlex. Napansin nila na maganda yung kalsada. Kaya nagyabangan yung 3 turista. Sabi ng taga-Canada, sa amin, sa Canada, 3 buwan lang ginagawa ang kalsada. Sabi ng taga-Japan, sa amin nga 2 buwan lang, tapos na yan. Sabi ng taga-Amerika, babagal naman anya pala ng paggawa ng kalsada sa inyo. Sa amin sa Amerika, 1 buwan lang, tapos ang project. Gulat na gulat yung dalawa, yung taga-Canada at taga-Japan. Grabe naman anya, napakabilis pala sa inyo yung pagpagawa ng kalsada. Maya-maya, yung driver, tinanong ng 3 turista. Sabi ng taga-Amerika, Mr. Driver niya, ilang taon ninyo ginagawa itong kalsada ninyo? Sabi ng driver, ha? Kanina dumaan ako dyan, wala pa itong kalsada. Dumaan ako dito, wala pa itong kalsada, ngayon mayroon na. Ang bilis. Kanina lang, wala pa yung kalsada, ngayon mayroon na. Talo yung galing sa Amerika na nagyayabang mga kababayan, Japan at Canada. Matagal sa kanila, inaabot ng buwan. Joke man lang po, mga kababayan. Matik na 200 pesos. Pakipadala na lang ng GCash number po ninyo. Kasali ka na rin, Hipolito, sa monthly draw. Ito, magbobono tayo ngayon ng monthly draw. Para sa monthly draw, magbobono tayo ng entry. 5,000 yung kasi end of the month ngayon, 5,000 yung mabobonot natin, yung price. Ayan, so haluin natin kung sino yung mabobonot nating entry. So, bobono tayo, mga kababayan. Ayan marami-rami na rin po. Yung sa 1 buwan, mga kababayan, na nagpadala. Na inahulog. Dali lang po Pakita ko sa inyo yung pagbonot. Kung sino sa inyo na nagpadala ng entry po, yung mabubonot natin. Ito na. Ayan, congratulations kay Angelito De Vera ng Quezon City. Yan sinulatan ko na 5,000 pesos. So yung hindi mabobonot po, hindi pa nabonot sa monthly draw, kasi ito nabonot ko na si Angelito, qualified pa rin po kayo sa susunod na draw at sa grand draw natin sa December. Ayos pa? Padala ko na lang po kay Angelito De Vera yung 5,000 na GCash. Dito na po tayo sa ating topic. Aminado mga kababayan si Senator Robin Padilla na yung kanilang partido PDP Laban daw, wala na in this arena mga kababayan sa pagkakulong ni Digong sa dahig. Para daw silang manok na naputulan ng ulo. Wala nang direksyon yung kampanya.
Kasi wala si Digong. Hindi ba yung presidente po ng partido? Kayo po? Bakit kasi hindi ka pa umuwi? Matanda na si Digong. Kaya na yung kanyang sarili dyan. May nag-asikaso ng mga doktor. Kompleto yung facilities. Nandyan si Sara Duterte, yung kanyang anak. At hindi mo man pwedeng samahan sa loob ng kulungan kahit gustuhin man ninyo. Si Bato na malamang susunod na hulihin. Ayaw man pumunta dyan. Sabi, nagtatago na. Pero nakita natin sa latest mga kababayan na balita, sumilip doon sa bahay ni Digong sa Davao City tapos sinabing ito ba niya yung kurap? Ito naman si Bato. Nagdrama na naman po. Nililis ang issue. Yung kaso po ni Digong sa hindi man korupsyon sa ICC, Crimes Against Humanity. O ito si Bato, nagpa-picture. Kahapon, March 30, 2025, sabi niya dito, Bato de la Rosa visits Rodi Duterte's simple Davao house. Is this the home of a corrupt politico? Isabi ni Trillanes, pasimple-simple lang anya si Digong, pero multi-millionaire niya yan. Cover lang itong simpleng bahay niya. Sabi ni Trillanes. Ito yung narrative nila kasi nag-apply mga kababayan si Sara ng legal aid. 40,000 euros daw yung possible legal aid kung i-approve kasi pinalalabas nila wala silang pera. Baka itong pagpapicture mga kababayan, pagpapicture ni Bato kasama sa script para i-approve yung legal assistance po. Ayaw bawasan yung kayamanan. Di ba? Yung bayad sa abogado, sabi aabot ng mga 2.5 million daw ang pwedeng ibigay na legal aid kung qualified. Kasi mahal ang bayad sa abogado. Kaya nagpa-picture siguro itong si Bato para isipin ng mga judges ng ICC na mahirap lang si Digong. Kaya ang sabi po, sa balita na lumabas noong mga nakang araw, mag-iimbestiga muna yung ICC kung qualified. Imbestigan yung yaman ni Digong. Ito siya ngayon. For Senator Ronald de la Rosa, the best argument against corruption allegation against former President Rodrigo Duterte is his simple house in Davao City for many years. De la Rosa dropped by at Duterte's humble house in Davao City after his 80th birthday, even as his ex-boss is thousands of miles away. Is this the home of a corrupt politico? Hindi man po corruption yung kaso ni Digong sa ICC, kundi crimes against humanity. Nililihis mo yung issue. Ang corruption po na parte ng impeachment, articles of impeachment, kay Sara. Hindi kay Digong. Ayan po, si Bato de la Rosa. Para matulungan mo na makalabas si Digong, mag-testimonya ka doon sa ICC case. Kaya lang kasama ka sa akusado. At sabi sa balita, it is just a matter of time yung paglabas ng warrant of arrest against you. O ngayon, balikan natin si Robin Padilla. Kasi hindi na sila makakampanya. Kanya-kanya na po. Si Bato de la Rosa hindi naman makapag-ikot. Kasi baka any moment lumabas yung warrant of arrest. Dakmain siya ni General Nick Torre. Yan kasi, ngayon, naghimutok si Robin Padilla. Kasi para daw silang manok na pinugutan ng ulo. Ayan, aminado siya, mga kababayan. Kailangan namin si Rodrigo Duterte. Ngayon, yung aming number 1 crowd drawer, nakakulong. So, paano po ngayon yan? Hindi naman po kami milyonaryo, hindi naman kami bilyonaryo, wala pong pera ang PDP. Hindi po kami yung tipo na kaya namin magpatawag ng tao dahil may pera po kami. Dumadating po ang tao kapag nandyan si Duterte. Kapag nandyan si Digong, hindi mo kailangan ng pampamasahe, hindi mo kailangan ng pampalubag-loob na pagkain. Darating po ang tao, dala nila yung t-shirt nilang pinagawa nila, may dala silang pagkain, bibigay pa sa'yo.
Ganun po yung klase ng pamumulitika ni Rodrigo Roa Duterte. So, kaya ako po nasabi na parang kaming inalisan ng ulo. Kasi po yung aming ulo na nasa kanya po lahat ang katangian para dumating ang tao, wala po, nandito nakakulong sa malayo. Kaya nagkaroon po kami ng malaking setback po ito sa partido. Kasi po, talagang kami po ay inabandona na rin ng napakarami namin kasama sa lokal. At naglilipatan na po yan ng ibang partido. Kaya kami po, sa ngayon, sa totoo lamang po, para po kaming manok na walang ulo na paikot-ikot. So I've got a New Zealand gentleman who's just arrived from the Philippines. Parang manok daw na paikot-ikot, walang ulo. Hindi ano pa, surrender na. Tigil na sa kampanya. Ba't pa kayo mangangampanya? Hindi na kayo makapag-ikot. Si Bato, hindi na pwedeng lumantad sa publiko ng matagal. Anyway, yung mga senador po ninyo na tumatakbo, ang objective po, hindi man para maglingkod sa Pilipinas, kundi para iligtas si Sara. Di ba? Senador ni Digong, senador ni Sara. Si Sara nga, hindi na magtrabaho, hindi na makapagtrabaho po. Laging nandyan na lang sa dahig. Lugi yung pasweldo. Pati po kayo. Si Pulong, nasa travel 2 months. Uwi daw before election. 2 days before election. So hindi na rin mangangampanya. Iikot siya sa 17 mga bansa. Hindi man ipinaliwanag ko na yung purpose. Pero sabi ng mga observers, baka naghanap ng bansa na pwede silang mag-seek ng asylum. O kung hindi, sabi din ng iba, baka inaayos niya yung mga kayamanan. Yan ang mga duda po. Sabi pa ni Robin Padilla, nagluluko na lang tayo sa Pilipinas. Senator Robin Padilla could not hide his frustration over the ongoing detention of former President Rodrigo Duterte in The Hague by questioning why the Philippines allowed a foreign courts to take jurisdiction over its former leader. Paulit-ulit na lang kayo sa kwentong yan. Para nga kayong manok na pinutulan ng ulong, paikot-ikot na lang. Pati sa kwento, paikot-ikot lang. Sabihin ninyo yan, Senator Robin, sa mga complainants, kung bakit imbes sa Pilipinas sila mag-file ng asunto, nag-file sila sa ICC. Napakalinaw nung paliwanag ni Secretary Rimulya. Wala silang tiwala sa justice system. Noong 2017 na mag-file sila. Panahon ng amo mo na si Digong. So sisihin mo si Digong. Patian niya fiskal. Sabi ni Rimulya, tinatakot ng mga polis. Kaya kahit malayo yung The Hague, napilitan ng yung mga biktima ng AJK na mag-file sa ICC imbes na sa local courts dito sa Pilipinas. Lahat ng kasalanan po ay nasa amo po ninyo. Bagatapos, sasabihin mo, naglalukaw na lang dito sa Pilipinas. Bakit sa ICC, hindi sa local courts? At sinurrender ng ating administrasyon sa Interpol. Alangan man isurrender sa local court na wala mang kaso rito. Ang kaso, final sa ICC. Tapos sasabihin mo, naglulukuhan na lang. Itong mga nangyayari po sa inyo, consequences ng mga actions po ninyo, ng amo ninyo, kaya damay-damay na kayo. Yan sabi niya, hindi ako nakakatulog. Ilang araw akong nababangungot. Kasi sana, pagising ko, nasa Pilipinas na ako, parang hindi ito totoo. Normal po yon. Sa mga unang araw, denial. Pagdating ng oras, magkakaroon din kayo ng acceptance niyan. Si Digo nga may acceptance na sa kanya, pati si Sara, mag-move on na daw. Yan sabi ni Robin. Ngayon, ang ginawa natin, ang ama natin, dinala sa bahay ng kapitbahay natin, ang gulo ron. Pwede naman pinag-usapan natin sa bahay natin. Ba't tayo nakarating dito? Tayo ay malayang bansa, tayo may kasarinlan, tayo may kalayaan, tayo may gobyerno. Nakakatawa naman yan. Sana lang maintindihan ng mga tinatawag natin na intelektual kung ano ang point ng mga common tao. Meron tayong bansang sarili. Yan nga po, yung sarili nating bansa as sariling kababayan, yun ang inaboso ni Digong. Kaya nawalan na
Wala ng tiwala sa justice system natin dito, sa mismong administrasyon ng iyong amo, yung ating mga kababayan, ang mga biktima, sariling kababayan. O ngayon, tinailan kayo ng kaso, yung amo ninyo sa ICC. O ito kayo ngayon. Ang akala ni Digong, wala nang katapusan yung kanyang kapangyarihan. Nang mawala siya sa posisyon, ayaw niyang tantanan yung administrasyon. Binitawan yung sword of Damocles, sapol yung pinuno ninyo. Inaliit ninyo yung kakayahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kayo ni team ninyo. Kasama ka sa kampanya. Masyado ninyong inabuso yung kabaitan. Inakalimutan ni Digong na umalis sa Interpol. Ni-request ng ICC yung Interpol. The rest is history. Nandyan na siya sa ICC. Ang pwede niyang gawin, harapin nang matiwasay yung kaso. Kasi sabi nga natin mga kababayan, paulit-ulit na lang, kasi paulit-ulit yung kanilang mga argumento, mapalad pa rin siya kasi hanggang ngayon buhay pa siya. Yung more than 30,000 na mga victims ng AJK, hindi man lang po yon nakaranas ng due process. Sentensyado agad, death sentence. Pero si Digong po, walang death sentence yan sa ICC. Halimbawa, mahatulan siya, makonvict siya dyan sa crimes against humanity, life sentence lang po siya. So may pagkakataon pa kayo na mabisita siya, na humihinga. Abang yung mga victims ng AJK, binibisita ng kanilang kapamilya sa sementeryo na po. Yun ang nakakaawa. Si Digong po, hindi man nakakaawa. Ang sarap ng buhay na dyan sa detention cell ng ICC. Nakapag-celebrate pa nga ng birthday, 80th birthday. May libreng concert pa kayo dyan sa harap ng ICC building, di ba? Pero yung mga victims ng AJK, wala na po. Matagal nang sumama sa lupa. Yung iba, as young as 3 years old, mga kababayan. Mga bata na sana may mga pangarap pa yun sa buhay. Pinutol. At itong ating programa, mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.